Naghahanap ka ba ng mga registered hazardous waste transporter para sa pagpahakot ng mga hazardous waste sa ating facility patungo doon sa isang registered disposal facility? Kapag ganyan, naghahanap tayo ng mga DNR registered hazardous waste transporter, wala namang iba pwede nating puntahan ay ang website mismo ng Environmental Management Bureau or EMB. So punta tayo sa website mismo ng EMB sa emb.gov.ph. At sa loob nito, sa website ng EMB mismo, hanapin nyo dito yung environmental statistics. Nandito po. Tapos meron po ditong mga options like hazardous waste management data. So, i-click po natin yan. And sa loob naman po niyan, yung pong mga registered hazardous waste transporter. So, click nyo lang po ito, registered hazardous waste transporters button. Bibigyan ka niyan ng database. So mula rito, meron ditong database ng mga registered hazardous waste transporter. So nakalagay po dyan yung mga pangalan ng mga company duly registered sa central office ng EMB as transporter with the type of waste na recognized sila para hakutin. So yung mga registered waste transporter, merong particular type of waste na recognized sila na i-transport. So as a waste generator, kung mag-hire tayo ng mga transporter, see to it na yung waste na hahakutin or itatransport patungo sa TSD, Treatment Storage Disposal Facility, recognize sila base sa kanilang registration. So halimbawa ito, merong isang registered transporter, merong I1, A101, B201 hanggang M507. Ang iba naman dito, iilan lang like H802, M506. So make sure na ano po sila, ma-recognized as transporter muna ng EMB saka natin sila i-hire. At meron pang isang way para malaman mo kung registered sila talaga as transporter. Kasi doon po sa sa application for permit to transport, dito po meron tayo ditong steps 1, 2, 3, 4, 5 for the application of permit to transport. So pagdating po sa step number 3, dito po you will select the name of the waste transporter. So kung hindi nyo ma-select dito yung transporter, ibig sabihin hindi sila recognized, ibig sabihin hindi sila registered, or probably may pending sila ng renewal. So only those um, with valid recognition or registration sa EMB Central Office ang masiselect nyo dyan sa step number 3. So yun lamang po, and I hope may natutunan kayo doon sa paano makahanap ng mga registered hazardous waste transporter. At kung gusto nyo pang malaman ang iba pang mga compliance requirements natin, if you want to know more about permitting, reporting, at lahat ng mga environmental compliances, please subscribe to this channel, please share these videos,
please like these videos. Maraming maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless us all.